Magandang araw po mga kabalyer. Good morning, good morning. Sa umagang ito mga kabalyer, ang pag-usapan natin, ang talakayin natin patungkol po sa SBCMT at saka BCMT. Ipagpaliwanag ko sa inyo mga kabalyer na ang SBCMT, Special Basic Citizens Military Training, funded ito ng local government unit. Meaning, pag SBCMT ka, yung LGU ang mag-request ng training, ang mag-handle ang army. Pero lahat na mga uniforme, mga kagamitan sa panahon ng pag-training, ang LGU ang mag-shoulder kasi sila ang nag-request eh. Itong pagkakaiba sa BCMT. Yung BCMT naman, Basic Citizens Military Training, funded ito sa Philippine Army. So, pagka BCMT, halimbawa, yung Army ang mag-request ng training, Basic Citizens Military Training, uniforme, ang Army mag-provide. At saka pagkain, Army rin. Sa pag-training, ang mga instructor lalo na Army rin. Mga regulars. Ngayon, dito tayo sa basic. Pagka-graduate nito, SBCMT ka man, o BCMT, ganun pa rin ang unit mo. May paglagyan ka ng unit. Kung anong unit na ino-open ng SBCMT, ganoon rin ang BCMT. Mga kabalyer, pero bago tayo papunta sa unahan mga kabalyer, shout out muna kay Roy Digram na nasa Iligan City ngayon. Shout out muna kay Sergeant Tomas Tayas at saka Sergeant Boboy Graho. Mga estudyante ito ngayon noon na nakatira sa Taytay Rizal. Si Master Sergeant Lorenzo Lakay. Kumusta sa inyo diha? Taga Taytay, Iligan. Nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon patuloy tayo mga kabalyer. Yung pagka-graduate mo ng BCMT or SBCMT, mayroon kasing unit na kukuha sa'yo. Okay, hindi man mag-open yan kung wala kang unit. Halimbawa mga Ready Reserve Battalion, kung anong number ng unit. Basta may unit. Ngayon, pagka itong may unit ka na BCMT, wala itong allowance, puro voluntary kasi ito. Subalit, pagka yung unit mag-require sa iyo ng seminar, ng training, may kwan yun, lalo na kung career course, o kasi may mga schooling doon eh, kahit BCMT. Pagka may unit, regular ka ng reservist, may mga schooling doon. Pagka career course, 3 months, kung ano ang ranggo mo, present rank na nakuha ka, may sahod ka, basta career course, may sahod ka, kung anong ranggo mo, yan rin ang basic pay mo na makuha sa period ng training. Halimbawa, 3 months training, 3 months ka nga magsahod
ng sa equivalent sa ranggo mo. Ngayon, libre yun, kuan. Libre yun, may subsistence allowance. At saka yung parang sahod mo habang nagtitraining ka. Pagkatapos ng training, pag-graduate nyo, uwi na kayo. Pag-graduate, wala na rin kayong monthly na allowance dahil tapos na ang training eh. Yung allowance yun sa period lang ng training. Ngayon, pagka nasa unit ka na, ang tawag doon sa SBCMT, kung anong tawag sa iyo, regular ka na reservist. Marami kasing mga reservist, yung mga nagretiro. Ang akala kasi ng iba, nagretiro na, reservist na sila. Hindi. Reservist nga. Subalit, hindi ka active na reservist. Yung active na reservist, may unit ka. May unit ka na kung saan ka nabilong nga unit. Yan ang active na reservist. Ngayon, kung anong mga gagawin, o lalo na yung yung reservist, yung nag-training na, alam naman nila yung ano ang primary na gagawin nila sa reservist. Community development, tutulong sa mga community, mag-clean up drive, mag-medical mission, mga reservist yun, karamihan. Yun namang kapag reservist ka, regular veterans ka, reservist veterans, under ka ng Article of Wars. So kung ano ang Article of Wars sa mga sundalo na regulars, ganoon din ang mga reservist. Kasi regular ka na army, reservist lang. Pag reservist, voluntary. Wala kang sahod. Yun namang mga nagretiro, na discharge, pwede ka mag-active reservist. Active reservist, pupunta ka sa isang unit, magpa-incorporate ka. Magpa-incorporate ka ng isang unit, at saka mayroon ka ng unit pagka-incorporate ka. Pero yung mga nagretiro na hindi nagpa-incorporate, reservist sila sa pangalan pero hindi active. Hindi sila active kasi walang unit eh. Kailangan may unit para masabing active reservist. Ganyan lang ang mga pagkakaiba sa mga reservist na walang unit at saka active. Mga nagretiro, pwede kayong mag-active reservist, magpa-incorporate kayo sa isang unit malapit sa inyo mga community defense center. Lalapit kayo doon, mag-inquire kayo, ano bang kailangan, magpa-incorporate ako. Ganda lang yun. Mas maganda yung magpa-incorporate ka, kasi iba kasi mga sundalo nagretiro, wala nang pakialam. Total, mayroon naman akong pensyon. Hindi, mali. Hindi ma-exercise mo yung mga experience mo noon. Kung ilang taon ka sa serbisyo, maglali yun. Wala kang, hindi ka ma-update. Hindi ka ma-update sa mga policy and directive sa army dahil wala kang unit eh. Maliban kung magpa-active reservist ka. Kasi sa active reservist, mayroon yung mga seminar, intelligence seminar, CMO seminar, mga training, ano pa, rescue operation training, rescue. May mga seminar yan, buwan-buwan, mag-open sila. Seminar, pagka 1 month na, 3 months hanggang 3 months, lalo na kung career courses, mayroon ka ng
allowance dyan. Yung allowance mo, kung ano ang ranggo mo, yan ang basic pay mo sa panahon ng nag-schooling ka. Ganyan yun ang kuhan. Ganyan yung sa army. Kaya yung iba, huwag yung iba kasi yun, na. Kapoy na, hindi ano yun, tawag doon. Hindi ba exercise yung mga experience mo? Whereas kung may experience ko, kasi may pagkakataong magturo ka, o di ma-refresh yung ilang taong kasi serbisyo bago nag-retire, mga experience mo, maituturo mo doon sa mga nag-SBCMT. Ganyan lang yun mga kabalyer. Kaya huwag yung alisin ito sa isip yung ayaw ko na dyan. Wala man tayong mapapala dyan. Wala. Serbisyo pa rin yun. Active reservist nga eh. Mayroong mga ano yun, rescue operation. Kukunin ka eh. Basta mayunit, kukunin ka. Kasi pagka active reservist ka, mayroon kang unit, mayroon kang commanding officer, mayroon kang battalion XO, mayroon kang battalion staff. O, yan ang naghawak dyan. Mayroon kang company commander, mayroon kang platoon sergeant. Kung hindi ka, pwede ka ba na, kung senior ranking ka, pwede ka maging platoon sergeant. Ibig sabihin, organize siya. Ang pag-active reservist. Hindi ba kayo nagtanong dito sa Southern Leyte? Mayroon palang nag-iba nga, sir, pakilala ka muna, hindi ka makilala. O sige, pakilala ko. Ako, retired second lieutenant ako. Pay grade second lieutenant. Pero yung ranggo ko talaga, reservist ako nga master sergeant. Ngayon, pagka dito sa aming lugar, mayroon kaming 805th Ready Reserve Battalion. Mga 300 plus kami. Kasi yung Ready Reserve Battalion may headquarters, may Alpha, may Bravo, may Charlie. Kompleto yon, batalyon. Meron sa batalyon ng yung troop ceiling eh. Ngayon, dito sa area ko, ako ang company first sergeant ng Alpha Company ng 805th Ready Reserve Battalion, based from Southern Leyte ito eh. Nag-iisang batalyon dito sa Southern Leyte. From ang Alpha Company, from Macrohon to Sogod, Alpha Company yon. Ang Bravo Company, magmula sa Sogod rin, papuntang Silago. Area ng Bravo yon. Yung Charlie Company, magmula sa Sogod, papuntang Liluan. Yung mga biyahedor dyan, Liluan, alam nila yon. Yung papuntang Pire ba para Mindanao ba ang sasakyan. Yan ang Charlie. Ngayon, headquarter service company, doon lang sa Maasin City. Siya lang yan ang iuwar nilang Maasin. Ngayon, mayroon kasing mga nagsabi nga, lalo na may mga area nga mayroong reservist na namatay. Mayroong mga veterans nga namatay, yung mga nagretiro. Mag-request kasi yung namatayan na mag-firing detail. Yung alam niyo mga kabalyer, hindi ito alam ng lahat eh. Ang headquarter service and service company, yan ang responsible sa mayroong firing detail. Kasi headquarter siya eh. Service company. Huwag kayong kukuha sa mga line company, sa Alpha Bravo Charlie,
Kasi may responsible doon mag-firing detail sa isang patay, yung headquarters. Yan ang general role. Ang exception, ganito, pag ang area, halimbawa, nasa area ang namatay sa Alpha Company, walang masama. Walang masama kung ang concern, kung ang namatayan mag-request ng firing detail sa area, sa Alpha Company. So, kayong Alpha Company, kayo ang request sa unit nyo sa CDC na kami na lang sir ang firing detail. Tapos ikaw rin ang magdala ng request sa concern kasi may request yun eh. May request yun ang concern na i-firing detail, isubmit mo doon sa headquarters ng ITOPIP, Readiness Battalion, i-approve yun. Ngayon, yung vehicles, lalo na kung malayo, yung papuntahan, yung vehicle sa unit yon mag-provide. Mga baril, at saka yung bala na para sa pagpaputok ng 21 gun salute. Ganyan yon mga kabalyer. Marami kasing iba na kaya nga nag-vlog ako para malalaman ng lahat. Ngayon, kung may tanong kayo, mag-share lang kayo, mag-comments, at saka sa comment, para kuha na natin, para magtanong kayo sa vlog ko para sagutin natin sa buong makakaya. Ganyan lang sa ngayon. Yun lang muna. Hindi lang ako naka-live pala dahil mahina ang internet dito, walang kuan. Wala siyang mayroong advice ang internet nga mayroon silang inaayos. Kaya itong vlog ngayon, ipasa ko na lang ito sa Facebook pagka maayos na ang internet at saka sa YouTube. Yun lang mga kabalyer sa umagang ito. Muli, magandang araw sa ating lahat, lalo na sa mga veterano. May bagyo. May bagyo ra ba ngayon? Ingat kayo. Signal number 1 dito sa area ko. Kaya siguro nagloko ang internet, pero okay lang. Ganyan man yun, hindi man yan ma-restore man lang rin yun pagka natagalan. So, mga katanungan nyo mamaya, i-share lang, i-comments para masagot natin. Okay? Okay? Mauli, magandang umaga sa inyong lahat. Ingat. Ingat mga veterano, lalo na yung mga retirado. Retirado. Ingat-ingat dahil wala. Stay strong. Stay strong, Stay strong. Stay strong lagi. Oh. Always be safe and sound. Bye-bye.